Sige, uumpisa, iisa lang ako, hahapyaw lang ako. Ano? Hahapyaw lang ako. Una, yung nanang ko po ay malakas pa. Bagamat siya po ay may edad na, kaya pa naman ho niya na lumakad at makakilos sa bahay. Hindi po niya kailangan ng caregiver. Ulitin ko, wala hong caregiver sa bahay namin. Kasi ho, ang kinukuha na lang ng caregiver, paralisado, Yun. bedridden. Oh. Ano, at least meron na akong isang sinasabi. Para maintindihan mo lang, FLM, hindi ako takot sa'yo. Para sa akin, mas mapalad lang na hindi mo ako kinikilalang kapatid kasi sabi ko nga, yung dala kong apelido na minsan mong ginamit, naging bangungot sa buhay ko. Yun ang totoo. Ano? Ayan. At least, etong live na to, aware ako na iikot ito sa social media group. Sabi ko, wala akong pake. Ang hinihiling ko lang talaga doon sa mga basher ni FLM o basher mo, FLM, wag lang idamay yung nanang ko dahil sa katarantaduhan mo. Ako ay nandito kasi nananahimik yung buhay nila, ginulo-gulo mo. Yun ang totoo. Nananahimik yung buhay nila, pupunta ka doon, magyayabang ka, wala akong pakialam sa kayabangan mo kahit na ikaw ang pinakahari ng kayabangan. Wala akong problema. Wala problema. Pero yung problema, yung nananahimik na buhay ng magulang ko, o sabihin mo nang hindi ako kinikilala, okay lang. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. Ganun ko kamahal yung magulang ko kahit hindi ako binigyan ng importansya bilang ako. Okay lang yun. Ayan ha. Isa ko na ha. Doon sa sinasabi ho ni FLM na may caregiver ang nanay ko, ang nanang ko, hindi pa ho bedridden ang nanang ko. Siya ho ay may malakas pa. Ang nanang ko ay may kakayanan pang makatayo sa kanyang mga bisig, sa kanyang mga paa. Hindi ho niya kailangan ng caregiver. At ang sabi ko ho sa sarili ko, kung sakaling wala ng kakayanan yung magulang ko, ako ang mag-aalaga. Kasi ganun ko po kamahal yung nanang ko. Aliwanag yun. Alam niyo, hindi nagbago ng tono si Pastor Jam. Hindi siya nagbago ng tono. Laging puro pagmamahal sa kanyang magulang ang kanyang mithiin na huwag madamay sa kung anuman ang buhay na magulo, buhay na puro katarantaduhan na kinakaharap ni Kulaong. Never. Kasi kitang-kita naman natin, halos araw-araw natin na kakasalamuha si Kulaong. Puro kayabangan sa magulang. Puro katarantaduhan ang ginagawa sa magulang. Si Pastor Jam, kita nyo, puro para sa peace of mind ng kanyang pamilya, ang kanyang mithiin. Kaya alam nyo, kita nyo, si Pastor Jam, kahit na kumbaga ayun, eto, may sariling sasakyan, namumuhay ng tahimik, low-key lang ba? Mas masarap pa buhay nito kay Kulaong sa totoo lang. Bakit? Wala tong asunto, walang demanda. Diba? Yun ang kagandahan kay Pastor Jam. Pagmamahal sa pamilya ang inuuna. Hindi katulad ni Kulaong, puro pagtulong. Tutulong ako. Kahit na ano mangyari, tutulong ako. Pag ako'y kumita, tutulong ako. Tapos makikita mo, all of a sudden, makikita mo ganun buhay ng kanyang magulang. Hindi ba pwedeng itulong mo muna yan sa magulang mo?
yung sinasabi mong tulong na ibibigay mo sa ibang tao, itulong mo na lang muna sa magulang mo. Para naman hindi lapa tiles ang kanilang, sahig doon. Alam niyo naiintindihan ko kasi si Pastor Jam, gets ko siya, eh. Ang laki kasi talagang pagkapahiya yun, na ibinunyag ni Kulaong kung gaano kaaba ang pamumuhay ni Nanang Remy at ni Tatang Gilbert, o si Tatang Berto. Napakaaba ng kanilang pamumuhay. Kitang-kita ang, kanilang, pamumuhay na payak. Ah, siyempre sa mata ng mga netizen, hindi talaga maiiwasan na makutya yung mag-asawa matanda. Bakit? Ang nagpakita yung nagpapanggap na mayaman, eh. Siyempre, bilang isang kulaong na nagpapanggap na mayaman, umuupa ng 3 milyon sa Heritage Hotel para sa 21 days na paglagi doon. Ah, ang aasahan mo siyempre ang nanay ni Kulaong walang, ganong sahig na makikita. Ah, Oo nga at, tayo ay noong nakaraang Huwebes Santo ba 'yun? Tayo ay, o Biyernes Santo yata 'yun, nag-live tayo. Oo nga, tayo'y nagpapatawa dito, at, kinakantyawan natin si Kulaong, kinakantyawan natin si Nanang Remy, pero deep inside, may nararamdaman ako na parang kakaiba sa akin na parang, oo nga, pinagtatawanan ko yung sabi ko, lona, solar na natitiklop, tapos yung kakong poste ng kawayan, ang loob nun titanium, 'di ba? Pero maiisip mo, eh, putya ganito pala kahirap ang buhay ng nanay ni Kulaw. Kung makalamon sila ni Casper doon sa buffet, kada umagahan, parang mauubusan ng pagkain. Tapos, ang nanay ni Kulaong, ganun lang ang pamumuhay. Na hindi mo alam kung tama ba ang kinakain nila sa umaga, kung sila ba'y nakakakain ng tama dahil sa kanilang nakakahabag na buhay doon po sa bundok. Kaya ako sabi ko nung pinakita ni Kulaong yung mansion ng nanay niya at sabi nga niya, Don niya daw ang kanyang magulang. Sabi ko, eto na naman si Kulaong, pinapahamak na naman ng nanay at tatay. Pero dahil sa kahambugan ni Epal M, sabihin ba naman niya na may caregiver ang nanang ko, 2,400 ang sweldo araw-araw, isa hong kasinungalingan yun. Ako ho magsasabi. Isa hong katarantaduhan yon na may caregiver ang nanang ko at 2,400 ang sweldo. Wala hong caregiver ang nanang ko. Isa yun. Epal M, makinig ka. Sabi ko nga wag mo akong umpisahan. Kaya kong tapusin. Ano? Ayos? Mahaba ang pasensya ko kasi may iniisip akong mga taong ayoko nasasaktan. Pero dahil sa sinimulan mo, sige. Walang problema kahit saan tayo umabot. Handa ako dyan. Kasi sabi ko nga, tinatanggap ko lahat ng batikos ng maraming tao. Tinatanggap ko lahat ng kahihiyan hanggat kaya ko pang manahimik. Pero sabi mo nga, hindi mo ako kinikilalang kapatid, okay lang yon. Walang problema doon. Mas masaya nga yung buhay ko na noon kasi naging independent naman ako . Kaso, dahil nga doon sa kaganapan, kahit yung sarili kong ministry na damay, nasira dahil saan? Dahil sa'yo. Palang yan ayan.
hindi naman talaga totoo yun at malabo naman talaga na may 3 caregiver ba sabi? May caregiver, may katulong, tapos yung caregiver nga daw ay 2,400 ang, sahod sa isang araw. Eh, talaga Kuya Henry, kahit sino yatang sahuran ng ganyan, 2,400 sa araw, aba, eh, talaga hindi na mag-a-abroad. Eh, magkano minimum wage natin ngayon? 700, dito sa Cavite 700, may 650. Maynila 700, dito parang naglalaro sa 500, 600. Yung isang sa pharmacy, yung isa na nakilala ko, nasa 650 eh. Aba, eh, kapag ika'y caregiver, 2,400 sang araw mo dito sa Pilipinas, abay para ka ng ano nun, para ka na nasa abroad nun. Sa 20 days meron kang 24, sa 10 days meron kang 24,000. 72,000 in 30 days. Samantalang kulaong nung nakulong ka, 120,000 lang ang piyansa mo. Pinatagal mo pa ng 4 na araw. Tapos pagyayabang mo, nakalaya ka na Sabado. Eh kung tutusin nga, kung meron ka talagang pera na pampiyansa, nung nahuli ka noong Miyerkules na araw na Miyerkules na yon, Huwebes sana, nakalabas ka na. O Martes yata yun siya nahuli, Martes. O tapos Miyerkules, dapat nakalaya ka na kung may pera ka. Kaya lang wala kang pera eh. Kaya ka hindi na nakalaya nun. O, di na ako magko-call center kapag ganyan. Oo, ate persona de gracia, by 72,000 na yung buwan-buwan. Nabanggit ba ni Kulaong si Jam sa mga successful na mga kapatid niya? Parang hindi yata. Ang alam ko pag may caregiver ang isang tao ay ang mga bedridden or lumpo, hindi naman ang mga magulang ni Kulaong. Eh yun nga po. Diba? Okay sana yun kung makita namin. Pagka kulong sa'yo, kinabukasan, laya ka. Baka maniwala pa ako, o baka pinapasahuran nga talaga nito caregiver ng 2,400. Pero yung nalalaman namin, nababasa namin sa mga chat, sa mga screenshot, na wala kang pampaserox, wala kang panggasolina, wala kayong pangkain ni Casper. Nanang mo, 2,400 sang araw ang sahod, eh putya, malaking kabwisitan yun. Malaking katarantaduhan yun. Wala ka nga pansirox eh. Tapos 2,400 pa isang araw. Alam niyo ba, caregiver sa Malaysia, mga caregiver doon, 5,000 ringgit ang sahod. Eh parang kapag kinonvert ngayon yung 5,000 ringgit, mga nasa 70,000. Eh di parang ka palang nagke-caregiver sa Malaysia na niya. Pag yan ang iyong naging amo, si Kulaong. Mr. Cadaver, FLM. Ikaw ba yon yung nagko-comment kay Kulaong? Kaya galit din si Jam. Oo, Kuya Henry, di ba? Bumabalik ang pagkahambog, Oliver Espinola. Bumbasa, Grill Talk, Brusco 69. Tayo dito, hindi naman ako tapos ng pag-aaral. Hindi naman ako scientist dito. Hindi ako rocket scientist. Hindi ako doktor, hindi ako architect, hindi ako engineer, hindi ako accountant. Pero yung isip ko lang na common sense lang na ginagamit ko, kahit papaano, tingin ko, mas may utak pa ako kay Kulaong. Kung ako kunwari gagawa ng kasinungalingan, ako manloloko, baka mas magaling pa ako magsinungaling kay Kulaong. Kasi si Kulaong, yung kanyang mga kasinungalingan, napakadaling i-debunk. Kahit hindi lumabas si Jam Mangusin, sa totoo lang, hindi
Hindi naman tayo naniniwala kay Kulaong eh. Nino, Angelo Iruma, nandyan si Mr. Cadaver. Oo nga, nandito nga, oh. Mama Chups, pare mahirap kasi ganyan din ugali ng nanang niya. Yan din kasi ang sabi ng mga tao sa Bulacan nung umikot kami at tinuro pa bahay nila nung araw. Ayun nga. Mama Chups. Hindi kaya to si Mama Chups, si Duckings to? Hindi ba ikaw si Duckings? Ito, play pa natin. Kaya maliwanag yung sinabi ko. Walang caregiver ang nanang ko dahil ang nanang ko malakas pa. Ang nanang ko, maayos pa ko. At kahit ganun pa man, na dumadaan sa mga karamdaman, nagagawan ho namin ng solusyon. Namin. Sinong namin? Yung ilan ko lang pong mga kapatid na kasama ko. Pangalawa, yung sinasabi mong nagpapadala, Ayun, 'di ba? Kita nyo si Jam Mangusin, ang kanyang goal sa kanyang paglabas, wag na idamay ang kanyang magulang at mga kapatid sa kung ano man ang laban sa katarantaduhan ni Kulaong. Ako katulad ko, ako naman hindi kasi ako. Kaya ako nababanggit si Nanang Remy dahil nababanggit din ni Kulaong. Pero yung kunwari babanatan ko si Nanang Remy, hindi. Mintik Plat Chika, hello po, Mr. Cadaver. Laruan na lang talaga natin yan si Norms. Wag na lang sana magpauto yung iba, sabi nga ni Boss MG. Diba? Nga ang ano natin dyan. Sakit masabihan na wala ambag. Kung yun ang totoo talaga. Alam niyo, nabanggit dito si Jam Mangusin pala bumili ng bahay nila na yun. yung ilan ko lang pong mga kapatid na kasama ko. Pangalawa, yung sinasabi mong nagpapadala, yung principal, sinungalingan. Sabi ko sa'yo. Alam ko nga nakasuhan yun eh. Diba may mugshot yun nung nakaraan? Alam ko nakasuhan yun, yung kapatid ni Kulaong, yung teacher ba? O principal. Alam ko nakasuhan yun dahil sa parang illegal na pangingisda. Parang gumagamit ng bawal na pamamaraan ng pangingisda. Parang ganun yung nabalitaan ko na sinasabing naging kaso nitong kapatid ni Kulaong. Kasi lumabas yung niyan mugshot niyan dahil 'di ba na para na issue na lahat daw ng mga natitikit kay Kulaong puro may kaso. Tapos nadagdag pa itong yung kapatid ni Kulaong na meron ding kaso na kinakaharap at may mugshot din. Nakita natin yan noong mga nagdaang panahon. Siguro natatandaan nyo rin naman yun na merong daw kaso yung kapatid niya yun. Miss Bulabog, illegal fishing. Yung teacher na illegal fishing. Di ba? Di ba? Kaya kasi si Kulaong, ewan ko, ang tagal na nitong nanloloko, ang tagal na nitong nambubudol sa sokmed ng mga damdamin at kaisipan ng mga kababayan natin. Hindi man lang gumaling sa panloloko, no? Alam niyo, sa totoo lang kung ako magiging scammer dito sa sokmed, mas magaling pa ako dyan kay Kulaong. Kaya lang hindi ko gagawin yan Hindi ko gagawin yan. Hindi ko kasi kayang gawin na manlokot mang scam dito. Kaya nga alam nyo, kapag may humihingi na sombrero ko, may nagagandahan sa sombrero ko, hindi ako makatanggi. Talagang ibibigay ko. May humingi sombrero ko, ibibigay ko.
Hantayin niya lang kung kailan. At saka sasabihin ko siyempre, huwag siya mag-alala. Hindi siya mawawalan. Wala akong katotohanan na yung kapatid kong principal nagpapadala. Malabo pa ho sa sabaw ng pusit yun. Dalawa na ha. Sabi ko nga, hahapyaw ako ng konti. Sabi ko nga, hindi ako nakikipag-away for the sake of popularity. Hindi ako makikipag-away sa'yo for the sake of earning. Wala akong pake. Dahil kaya kong magtrabaho. Dahil noon pa, nagsusumikap na ako sa sarili ko na hindi dumepende sa makukuha ko at mamanahin ko sa magulang ko. Okay ako doon. Ayan ha. Pangalawa yun. Buwan-buwan nagpapadala yung principal. Sorry. Yun to. Dalawa lang muna. Hahapyawan ko lang muna. Kasi sabi ko nga total. Kasi sabi mo nga, di mo ako kinikilala, wala kang kapatid, okay lang yun. Mas mainam sa akin ang walang kapatid na epal-M. Ito to. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.